Hello mga ka-greenhan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So guys, for today's video ay medyo malungkot tayo mga ka-greenhan dahil ito po yung nangyari sa ating mga alagang crayfish. So dahil dito sa nangyari na to mga ka-greenhan, napagpasyahan na po natin na huminto na lang tayo sa pag-aalaga. Kasi nga hindi natin sila maalagaan ng husto. Kaya yan, pina-assume ko na lang sa aking mga kamag-anak guys para maalagaan sila. So ano ba yung dahilan mga ka-greenhan kung bakit namatay yung ating mga crayfish? Ganito po kasi yung nangyari mga ka-greenhan. Nung nakaraang araw, pumunta po kasi kami sa isa pa naming garden dahil nandun po yung ating mga anthurium foliage para mag-spray po ako ng foliar at saka fungicide mga ka-greenhan. So ngayon, inihabili namin ito sa kapatid ni Mrs. para lang pakainin mga ka-greenhan. Pero yung mali lang ng pagkasabi ni Mrs. is hindi po niya sinabi na konti lang yung dapat ilagay mo na pagkain. Yun nga yung nangyari mga ka-greenhan, overnight lang po, sobrang dami ng nilagay niya na pagkain, tumaas po yung ammonia ng tubig, yun na po yung dahilan. Tapos yung mga crayfish natin, dahil hindi sila makakapag-survive kapag napakataas ng ammonia, ayan, namamatay sila mga ka-greenhan. And then such time po din mga ka-greenhan, yung ating aerator at saka or yung submersible, hindi po talaga siya nag-function po. Kasi nga, yung mga maliliit na crayfish mga ka-greenhan ay pumasok po sa ating submersible. Tapos nagbara. Ayun, hindi na po umikot naman yung tubig. Kaya namamatay silang lahat. More or less mga ka-greenhan, nasa mga 150 yung namatay dito mga ka-greenhan. So medyo konti na lang po talaga yung naiwan. Sobrang dami ng mga ng mga anak nila. Kaya na-discourage na lang din tayo kasi nga hindi natin sila malagaan. So ganap naman tayo ng solusyon para maibigay na lang natin to sa gustong mag-alaga. So binigay ko na lang to sa aking mga kamag-anak. Tsaka sila uncle din mga ka-greenhan. Sila yung nauna mag-harvest din dito. So ayan, good to say na yung iba na safe na. Ito lang talaga yung medyo napag-iwanan lang talaga sila mga greenhan kasi nga hindi natin masyado silang naalagaan. Nakafocus kasi tayo ngayon mga greenhan sa ating crossbreeding at sa ating garden. Ayan. Ito kasi is na more than 2 years. 2 years na yata to mga greenhan or 3 years. Hindi pa ako nakabawi. So yung capital talaga namin dito mga greenhan ni Uncle is umabot po siya ng 200,000. So medyo masakit-sakit din sa bulsa mga ka-greenhan na akala namin is makakabawi kami. Ayan, ito din po yung lesson learned po sa amin na mag-focus ka na lang muna sa isang negosyo kapag hindi mo pa kayang mag-divert sa iba. So ayan mga ka-greenhan, hindi talaga natin hawak yung panahon. Ayan, may mangyayari at mangyayari talaga sa lahat ng bagay. May purpose po talaga kung bakit yan yung nangyari. Kaya ayan, tinanggap ko na lang to mga ka-greenhan na ganito yung nangyari sa aking mga crayfish. Medyo masakit din sa part ko pero it's okay. Ayan, thank you guys.